Nabigla ang White House. Nagpakawala si Trump ng matinding batikos laban sa Pilipinas. Ang isang bansang tulad ng Pilipinas na susubok tumawid sa kipot ng Hormuz at Dagat na Pula ay magiging katatawanan lamang. Subalit, nang mailathala ang first-class top-secret report ng Pentagon, nanigas ang White House sa lamig. Ang konklusyon, kung itatakwil ang Pilipinas, mawawala ng Amerika ng ganap na maritime hegemony sa gitnang silangan sa loob lamang ng 2 oras. Ang tangka ni Trump na yurakan ang Pilipinas ay naging mitsa upang mabunyag sa buong mundo ang nakamamatay na kahinaan ng Amerika. Maging ang ultra-secret na dokumento ng Japan Ministry of Defense ay lumabas din. Nakasaad doon ang isang nakagigimbal na katotohanan na walang sinuman ang naglakas loob na ilabas. Tanging ang mga tanker ng Pilipinas lamang ang nakalusot sa blockade ng Hormuz. Ilalantad natin ang mga nakatagong detalye ng pangyayaring ito. Bago tayo magsimula, mag-subscribe at i-like ang video at i-comment ang Mabuhay ang Pilipinas para suportahan ang ating bansa. Bago ang video, may mga nakakaranas ba rito ng makati at maruming kuko o onychomycosis? Ang pagpunta sa ospital ay mahal at nakakaabala at nakakahiyapang ipakita sa iba. Ngunit ang pinakamalaking problema ay maaari mo itong maisalin sa iyong pamilya. Mayroong 300-second solution, isang produktong pangkuko na madaling gamitin sa loob lamang ng 5 minuto sa bahay para maging parang kuko ng sanggol ang iyong mga kuko. Magpatak lang ng 1 o 2 patak sa apektadong kuko at lilikha ito ng bula na papatay sa fungus. Maaari ninyong mabili ito sa nakapirming komento sa ibaba kung kinakailangan. Napaka-popular ng produktong ito kaya maaaring maubusan ng stock, kaya inirerekomenda kong bumili habang mayroon pa. Salamat. Mga kaibigan, ako si Richard Macaulay. Ako ay naglingkod sa Pentagon sa loob ng 30 taon bilang Senior Advisor para sa Maritime Security sa gitnang silangan. Pagkatapos magretiro, nagtatrabaho na ako ngayon sa Washington bilang isang International Maritime Strategy Consultant. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang hindi kapanipaniwalang pangyayari na naganap noong 2026 sa gitna ng Dagat na Pula. Nais kong linawin sa simula pa lang na ang kuwentong ito ay nagmula sa isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya na sa buong buhay ko ay minamaliit ko. Magiging tapat ako sa inyo. Sa loob ng 30 taon ko sa Pentagon, hindi ko kailanman itinuring ang Pilipinas bilang isang seryosong kapangyarihan sa dagat. Tuwing papasok ako sa conference room at ilalatag ang mapa ng pandaigdigang maritime hegemony, ang pwesto ng Pilipinas ay limitado lamang bilang isang pantulong na refueling base para sa ika-7 plotang Amerikano. Lagi ko silang pinagtatawanan na nagsasabing ang isang bansang nakakulong sa kanilang arkipelago at abala sa pagbabantay sa mga submarino ng mga kapitbahay ay hindi maituturing na Blue Water Navy. Minsan ko na rin kinuwestiyon sa harap ng aking mga kasamahan kung ang Philippine Navy ba ay antas Coastal Guard lamang. Iyon ang karaniwang pananaw ng buong pamunuan ng Pentagon. Lalo na ang ideya na ang Pilipinas ay makikialam sa mga isyu sa gitnang silangan para sa amin. Isa itong komedya. Ang dagat sa gitnang silangan ay eksklusibong teritoryo ng mga tradisyonal na maritime powers tulad ng Amerika, Britanya at Pransya. Tanging ang mga bansang nakikipaghapunan sa hari ng Saudi Arabia, yaong mga nasa bingit ng komprontasyon sa Iranian Revolutionary Guard at yaong mga direktang nagpapatakbo ng mga aircraft carrier sa Dagat na Pula, ang may karapatang magsalita tungkol sa dagat sa gitnang silangan. Walang puwang ang Pilipinas doon. Tuwing maririnig ko na dadalo ang delegasyon ng Pilipinas sa International Maritime Security Conference, palihim akong napapangiti. Hindi ko man lang inakala na susubukan ng Pilipinas na resolbahin ang mga hidwaan sa gitnang silangan. Gayunman, pagpasok ng 2026, nagsimulang yumanig ang mapa ng mundo. 3 taon na ang nakalipas matapos ang digmaan ng Hamas at Israel noong 2023, ngunit ang apoy sa gitnang silangan ay hindi namatay. Bagkus, ito ay lumaki at naging higanteng apoy. Halos kontrolin na ng mga Houthi ang buong Dagat na Pula at ang mga anti-ship ballistic missiles at suicide drones mula sa baybayin ng Yemen ay araw-araw na lumalamon sa mga merchant ships. Ang Dagat na Pula ay hindi na maituturing na dagat. Ito ay ang pinakamapanganib na hunting ground sa mundo at ang mga kapitan ng barko sa buong mundo ay nangangatog sa takot sa pangalan pa lamang nito. At bilang dagdag na kamalasan, noong unang bahagi ng 2026, naganap ang pinakamalalang sakuna, ang kipot ng Hormuz ay tuluyan nang na-blockade.
Dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at ng kanluran, ang Iranian Revolutionary Guard ay sapilitang nagpapatupad ng toll fee sa lahat ng barkong dumadaan. Ang mga barkong hindi mapalad ay hinuhuli at kinukulong ng ilang linggo. Ang pagbara sa makipot na daanang ito, kung saan dumadaan ang isang kapat ng langis ng mundo, ay hindi lamang usapin ng pagtigil ng mga barko, para itong pagbara sa pangunahing ugat ng pandaigdigang ekonomiya. Ang New York stock market ay bumabagsak araw-araw at ang London Financial District ay nagsisimula ng pag-usapan ang bangungot ng oil shock noong 1970 seconds. Noong panahong iyon, pumapasok ako sa Situation Room linggo-linggo bilang isang unofficial advisor sa Pentagon. Ang atmosfera ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang presyo ng langis ay lumampas sa liminang 200 bawat bariles at ang insurance ng mga barko ay tumaas ng 30 beses. Ang mga barkong patungo sa Suez Canal ay kailangang umikot sa Cape of Good Hope sa Africa, isang dagdag na 6,000 milya na biyahe. Ang resulta, inaabot ng 6 na linggo ang isang biyahe at ang gastos sa transportasyon ay hindi na kayang pasanin. Ang Fifth Fleet ng Amerika na siyang ipinagmamalaki namin ay nakabase sa dagat na pula ngunit wala ring magawa. May mga ulat na ang aming mga Aegis destroyers ay naubusan na ng bala sa kakaharap sa mga drones ng mga Houthi. Ang European Union ay naglunsad ng Operation Aspides, ngunit ang mga frigate ng Pransya at Italia ay nakitang umatras matapos magtunog ang mga missile alarm sa himpapawid ng Lebanon. Ang hukbong pandagat ng Britanya ay nagbawas na rin ng deployment sa gitnang silangan. Sa madaling salita, ang alamat ng hukbong pandagat ng kanluran ay tuluyang gumuho. Sa gitna nito, ang pinaka-interesante para sa Pentagon ay ang reaksyon ng bawat bansa. Itinigil ng Japan ang operasyon ng kanilang mga oil tanker sa gitnang silangan. Ang Tsina ay nagpadala ng karagdagang escort ships sa Gulf of Aden, ngunit hindi man lang nakagawa ng matapang na aksyon laban sa mga Houthi. Ang Indian Navy ay umurong din, at ang mga European shipping companies ay tuluyan ng sumuko sa pagbiyahe sa Persian Gulf. Ang dagat sa mundo ay paralisado. Ano naman ang ginawa ng Pilipinas? Dito ako muling napangiti ng may pag-uyam. Ang Pilipinas ay umaasa sa higit 70% ng kanilang langis mula sa gitnang silangan. Kung mabarahan ang kipot ng Hormuz, ang Pilipinas ang unang babagsak. Nakipagpustahan pa ako sa aking mga kasamahan sa Pentagon. Tiniyak ko na sa loob ng 2 buwan, titigil ang manufacturing sa Pilipinas at magsisimula ang rasyon ng gasolina. Hindi lang ako, ang mga think tank sa Washington ay nagkaisa sa pagturo sa Pilipinas bilang pinakamahinang bansa. Ang ulat ng Brookings Institution noong tagsibol ng 2026 ay tinawag ang Pilipinas bilang unang biktima ng krisis sa langis. Ang mga hedge fund sa Wall Street ay nagsimulang mag-short sell sa mga stock ng mga kumpanyang Pilipino. Isang artikulo sa Wall Street Journal ang nagsabing ang mga linya ng produksyon sa Samsung at Hyundai sa Pilipinas ay titigil sa loob ng 3 buwan. Ganoon kasama ang sitwasyon sa Pilipinas. Ang huling dagok ay ang hakbang ng Philippine Department of Transportation, DO3, na nagpatupad ng Advisory to Suspend Operations na nagbabawal sa mga barkong may bandilang Pilipino na dumaan sa dagat na pula. Isang bansa na natatakot na tamaan ng bala ang kanilang mga barko at hindi na makapaglayag iyan ang Pilipinas na nakita ko. Sa isang pulong sa Pentagon, ipinakita ko ang hakbang na ito at tumawa ako. Sabi ko, kailangan nilang umangkat ng langis. Ngunit kung hindi sila makapagpadala ng barko, ano ang mangyayari? Tiniyak ko na binaril ng Pilipinas ang sarili nilang paa. Ang mga general sa loob ng silid ay tumango lahat. Nang panahong iyon, may balita na ang Pangulo ng Pilipinas ay nagpatawag ng emergency security meeting. Habang pinapanood ko ang balitang ito, hindi ko mapigilan ang tumawa. Sa anong paraan kaya malulusutan ng Pilipinas ang krisis na ito? Kung kahit ang aircraft carrier ng Amerika ay tumakas sa dagat na iyon, may magbabago ba kung magpadala ang Pilipinas ng ilang lumang destroyer? Isinulat ko pa sa aking column sa Washington Post na ang tugon ng gobyerno ng Pilipinas ay isa lamang emosyonal na political show. Ang artikulong iyon ay ikinulong sa buong Pentagon at binasa na parang textbook sa pagkutya sa Pilipinas. Sa basement situation room ng Pentagon, hayagan kong ipinahayag sa mga analyst ng Asia na sa huli, kakapit ang Pilipinas sa Amerika. Siniguro ko na sila ay magmamakaawa para sa langis, magmamakaawa para sa escort,
at mananatiling sunod-sunuran sa alyansa ng Amerika. At ang aking siniguro noon ay naramdaman ko na tila isang katotohanang walang duda hanggang sa araw na iyon. Hindi lang ako, wala sa aking mga kasamahan sa Pentagon ang nagduda rito. Maging ang Global Times ng China ay naglabas ng mga artikulong kumukutya sa Pilipinas. Ang panunuya ay tungkol sa kung gaano katagal makakatiis ang maliit na bansang ito sa arkipelago ng walang langis mula sa gitnang silangan. Ang Nihon Keizai Shimbun ng Japan ay nag-ulat pa ng countdown kung kailan mauubos ang stock ng mga oil refinery sa Pilipinas. Ang Sputnik ng Russia ay naglabas ng haka-hakang artikulo na ang Pilipinas ay magpapadala ng delegasyon sa Moscow para magmakaawa ng langis. Ang buong mundo ay naghihintay na lamang sa deklarasyon ng pagsuko ng Pilipinas. Habang palabas ako ng Pentagon sa araw na iyon, sinabi ko sa aking kasamahan, simula ngayon, ang Pilipinas ay ganap nang lumabas sa entablado ng gitnang silangan. Tiniyak ko na wala ng pagkakataong mailagay ang pangalan ng Pilipinas sa listahan ng mga dadalo sa gitnang silangan maritime security meetings. Ngunit eksaktong isang linggo matapos ang araw na iyon, natanggap ko ang pinaka-nakakagulat na report sa aking buong buhay. Sa report na iyon, may isang pangungusap na nagsasabing ang Pilipinas ay nagpadala ng isang bagay sa dagat na pula. Pagkabasa ko sa pangungusap na iyon, nagsimula kong mapagtanto kung gaano katinding pagkakamali ang aking mapang-aping hula. 3 araw ang lumipas nang ipatawag ako muli sa Pentagon Situation Room matapos ang krisis sa dagat na pula. Ang paksa ng pulong sa araw na iyon ay isa lamang, hulaan ang oras ng pagbagsak ng Pilipinas. Ayon sa datos ng US Intelligence, ang stock ng langis ng 4 na pangunahing oil refinery sa Pilipinas ay bumababa na mula sa normal na antas patungo sa 31-day level. Ang impormasyon ay nagsasabing ang mga oil tank ng SK Energy, GS Caltex, Hyundai Oil Bank at S-Oil sa Pilipinas ay unti-unti nang nauubusan. Ang mga economic security analyst ng Pentagon ay tiniyak na sa bilis na ito, luluhod ang manufacturing sector ng Pilipinas sa loob ng 6 na linggo. Ang naisip ko lang habang natatanggap ang report na iyon ay simple, tapos na ang Pilipinas. Paano malulusutan ng isang bansa na walang resources, walang mapagkakatiwalaang kaalyado at walang diplomatikong kapangyarihan para kausapin ang gitnang silangan ang krisis na ito? Sa harap ng mga admiral at analyst sa silid, tiwala kong ipinahayag na sa loob ng susunod na 2 linggo, magmamakaawa ang Pilipinas para sa emergency oil supply mula sa Amerika. Sa katunayan, ang gobyerno ng Pilipinas ay desperadong gumagalaw. Ayon sa aming hawak na impormasyon, ang Pangulo ng Pilipinas ay direktang tumawag sa Beijing. Inalok niya si President Xi Jinping ng emergency oil swap. Subalit, tinanggihan siya ni Xi Jinping sa isang salita lamang. Ang dahilan ay ang sarili raw na reserba ng China ay nanganganib din. Sunod na lumingon ang Pilipinas sa Moscow. Nagpadala sila ng special envoy kay President Putin para mag-inquire sa emergency import ng Ural Oil, ngunit ang sagot ni Putin ay mas malamig pa. Inungkat niya ang nakaraan ng Pilipinas na sumali sa sanksyon ng kanluran noong panahon ng digmaan sa Ukraine at sinabing ang paglapit nila ngayon ay isang kawalan ng kahihiyan. Ang tagapagsalita ng Kremlin ay nagdagdag pa ng pangungutya sa isang public briefing na ang Pilipinas ay inaani lamang ang binhi na kanilang itinanim. Ang Pilipinas ay nagpadala rin ng SOS sa mga non-Middle East oil-producing countries tulad ng Norway, Brazil, Nigeria at Angola. Gayunman, ang langis ng mga bansang ito ay mayroon ng kontrata sa Europa at Amerika. Kahit pa makakuha sila ng supply, ang rutang dadaan sa Cape of Good Hope na aabutin ng mahigit 6 na linggo ay masyadong matagal para maisalba ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang aming economic team sa Pentagon, habang pinapanood ang sitwasyong ito, ay nagpasiyang ang Pilipinas ay parang unang bloke ng domino na malapit ng matumba. Ang sitwasyon sa loob ng Pilipinas ay mas trahedya pa. Balitang ang presyo ng gasolina sa mga gas station sa Seoul at Busan ay lumampas na sa 3,001 kada litro. Ang mga mamamayan ay pumipila na sa harap ng mga gas station simula pa lamang ng madaling araw at ang ilang gas station ay nagpapatupad na ng 20-liter sale limit kada araw. Ang stock market sa Pilipinas ay bumabagsak ng higit 8% sa bawat araw ng kalakalan at ang KOSP index ay nanganganib na ring bumagsak sa ilalim ng 2,000 mark. Nang kontakin ko ang aking dating kasamahan sa Wall Street,
Napailing na lamang siya at sinabing ang credit default swap ng mga kumpanya sa Pilipinas ay mas mataas na kaysa noong 2008 financial crisis. Maging ang mga flagship company sa Pilipinas ay nagsimula ng sumigaw. Ang mga petrochemical factory sa Ulsan ay tumigil na sa bahagi ng operasyon dahil sa pagkaantala ng supply ng naphtha. Ang Hyundai Motor Plant sa Asan ay nagbawas ng 30% sa kanilang lingguhang produksyon dahil sa kakulangan sa supply ng plastic parts. Ang semiconductor line ng Samsung Electronics ay pumasok na rin sa emergency management system dahil sa kakulangan ng stock ng mga espesyal na kemikal. Ang buong manufacturing sector ng Pilipinas ay tila domino na babagsak at ang larawang ito ay malinaw na makikita sa screen ng Pentagon. Sa totoo lang, ang aming pamunuan sa Pentagon na nanonood sa eksenang ito ay palihim na nagdiriwang. Hindi dahil nais naming makitang mahirapan ang Pilipinas, kundi dahil itinuturing naming pagkakataon ang krisis na ito upang ganap na itali ang Pilipinas sa ilalim ng security umbrella ng Amerika. Ang aming mga strategist ay tiwala na ang Pilipinas ay tatanggapin ang package deal kung saan itataas ang kanilang share sa defense cost ng US Forces in Philippines at palalawakin ang import ng mga armas mula sa Amerika kapalit ng langis. Iyon din ang isinulat ko sa report na isinumite ko sa White House. Subalit, may nakakamanghang nangyari. Ang Pangulo ng Pilipinas, sa isang direktang tawag sa White House, ay magalang na tinanggihan ang alok ng Amerika para sa emergency oil support na may kondisyon. Simple lamang ang hinihingi ng Amerika. Malaking pagtaas sa defense cost sharing at priority supply ng mga baterya ng electric vehicle mula sa Pilipinas patungo sa merkado ng Amerika. Gayunman, nanindigan ang Pilipinas na hindi nila tatanggapin ang mga kondisyong iyon at susubukan nilang lutasin ang krisis ng mag-isa. Nang marinig ko ang balitang iyon, napahagalpak ako sa tawa dahil sa absurdidad. Sa aking paningin, ang desisyong iyon ng Pilipinas ay isang uri ng pambansang pagpapakamatay. Dahil ang pagtanggi sa tulong ng Amerika ay nangangahulugan ng pagtanggap sa pagbagsak ng ekonomiya. Sa isang high-level meeting sa Pentagon, binatikos ko pa ang Pangulo ng Pilipinas na nawawala sa wisyo. Ang aking pagtatasa ay isang leader na hindi alam ang antas ng sariling hukbong pandagat at ang hangganan ng sariling diplomatikong kapangyarihan ay nagtutulak sa mga mamamayan sa bingit ng bangin. Walang sino man sa pulong ang sumalungat sa aking pagtatasa. Ang Philippine Department of Transportation ay nakulong sa bitag na sila mismo ang gumawa dahil naipatupad na nila ang advisory to suspend operations sa mga barko. Kung babawiin nila ito, babatikusin sila sa pagpapadala ng mga marino sa bingit ng kamatayan. Kung hindi naman, walang paraan para makapasok ang langis. Isang analyst sa Pentagon ang naglarawan sa sitwasyong ito bilang pagkakulong ng Pilipinas sa sariling posas. Sumang-ayon ako at sinabing napakaangkop ng paglalarawan. Ang mga pangunahing media sa buong mundo ay nagsimula na ring ilarawan ang Pilipinas bilang isang bansa na nasa bingit ng pagkawasak. Ang Financial Times ay inilagay sa harapang pahina na ang Pilipinas ang pinakamalaking talunan sa krisis sa gitnang silangan. Ang Bloomberg ay nag-forecast na ang ekonomiya ng Pilipinas ay babalik sa negative growth sa loob ng susunod na 6 na buwan. Ang Reuters Tokyo Bureau, sa pag-quote sa isang opisyal ng gobyerno ng Japan, ay nag-ulat na ang gobyerno ng Pilipinas ay nasa estado na ng kawalan ng kontrol. Ang pangalang Pilipinas ay lumalabas na lamang sa global news bilang paksa ng pangungutya at pagkaawa. Ngunit sa sandaling iyon, naglabas ang Philippine Department of Transportation ng isang nakakagulat na anunsyo. Itinalaga nila ang Yanbu Port sa Saudi Arabia bilang alternatibong port at idineklarang papayagan ang mga barkong may bandilang Pilipino na kargado ng langis na maglayag sa dagat na pula. Ito ay isang desisyon na binabaligtad mismo ang kanilang naunang advisory na naglilimita sa paglayag. Nang una kong mabalitaan ang balitang iyon, tapat kong sinabing hindi ako makapaniwala. Ang bansang kailan lang ay nagsabing hindi sila magpapadala ng barko, ay nagdeklara na ngayon na magpapadala sila ng barko sa bingit ng kamatayan. Itinuring ko ang desisyong iyon bilang isa lamang political show. Inisip ko na isa lamang itong gesture ng gobyerno ng Pilipinas para pakalmahin ang publiko at sa katotohanan, walang barko ang papasok sa dagat na pula. Kahit pa pumasok ang mga iyon, tiyak na magiging unang target sila ng mga missile ng Houthi at lulubog. Binanggit ko ang desisyong ito sa aking mga kasamahan sa Pentagon at muling pinagtawanan.
Idineklara ko na ang Pilipinas ay formal nang nag-anunsyo ng pambansang pagpapakamatay. Gayunman, eksaktong gabi ring iyon, may natanggap kaming kagyat na ulat mula sa aming intelligence agency sa Pilipinas. Ang ulat ay nagsabing isang oil tanker ng Pilipinas sa Ulsan Port ang natapos na sa pagkakarga. At kasabay nito, mula sa katabing daungan, ang isa pang dambuhalang barkong pandigma ay tahimik na naghahanda para maglayag. Ang silweta ng barkong pandigma na nakita sa satellite photo ay isang dambuhalang sukat na hindi ko pa nakikita. Sa sandaling makita ko ang satellite photo na iyon, sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng kilabot sa aking likuran. Gabi ring iyon, ang Basement Intelligence Analysis Room ng Pentagon ay napuno ng mga nagmamadaling hakbang. Ang mga video analyst ay binuo para tukuyin ang pagkakakilanlan ng dambuhalang barkong pandigma na nakita sa Ulsan Port. Ang silweta na nakita ng satellite ay isang dambuhalang combatant na may habang 170 metro. Ang flat panel phased array radar na nasa itaas ng barko ay malinaw at ang malalaking hatch na pinaghihinala ang vertical launch system ay puno ang harap at likurang deck. Ang aming mga analyst ay nakabuo ng konklusyon sa loob lamang ng 30 minuto. Ang barkong iyon ay walang iba kundi ang BRP Sejong the Great ng Philippine Navy. Ito ay isang Aegis destroyer na dinisenyo at itinayo ng Pilipinas, isang dambuhalang anti-airship na may displacement na higit 10,000 tonelada. Nang iulat ito ng isa sa aming analyst, saglit na tumahimik ang meeting room. Isang admiral ng Pentagon ang unang nagsalita. Tinanong niya kung tatawirin ba ng Pilipinas ang dagat na pula gamit lamang ang isang barkong iyon. Tinanggap ko ang sinabi niya at muling humagalpak sa tawa. Kahit gaano pa ka-advanced ang BRP Sejong the Great, sa huli ay gawa pa rin ito ng Pilipinas. Naalala ko ang mga araw na humingi ang Pilipinas sa Amerika ng Aegis system. Noong panahong iyon, marami sa Pentagon ang tumawa at nagdududa kung may kakayahan ba ang Pilipinas na magpatakbo ng Aegis. Tiniyak ko na kung lalabas ang Philippine Navy sa dagat na pula, tiyak na lulubog sila sa isang tama lang ng missile ng mga Houthi. Ang aking pagtatasa ay naging parang opisyal na opinyon sa loob ng Pentagon. Ang consensus ay ang operational range ng Philippine Aegis ship, ang karanasan ng mga crew, at ang anti-air defense performance ay hindi pa napatutunayan. Alam naming ang Philippine Navy ay nagsagawa lamang ng limitadong anti-piracy missions sa Gulf of Aden sa pamamagitan ng Chonghae Unit. Ngunit ang Gulf of Aden at ang dagat na pula ay magkaibang klase ng battlefield. Para sa amin, ang pagpapadala ng Philippine Navy sa lugar na puno ng ballistic missiles, high-performance drones at anti-ship missiles ng mga Houthi ay katangian mismo ng kabaliwan. Sa gitna nito, ang oil tanker ng Pilipinas ay tuluyan ng umalis sa Ulsan Port. Hindi ibinunyag ang pangalan ng oil tanker, ngunit ito ay isang VLCC, Very Large Crude Carrier, na may kapasidad na 200,000 tonelada. Sinundan ito ng BRP Sejong the Great. Pagkalipas ng mga 5 oras, malinaw ang ruta ng dalawang barko. Dadaan sa kipot ng Malacca, tatawirin ang Indian Ocean, dadaan sa Gulf of Aden at papasok sa Bab el-Mandeb Strait sa katimugang dulo ng dagat na pula. Ang kabuuang layo hanggang sa Yanbu Port sa Saudi Arabia ay humigit kumulang 12,000 kilometro. Sa prosesong ito, ang nagpabigla sa aming Pentagon ay ang diplomatikong hakbang ng Pilipinas. Ang Pangulo ng Pilipinas ay nagsagawa ng video calls sa halos sabay-sabay na pagkakataon sa Hari ng Saudi Arabia, Presidente ng United Arab Emirates, Hari ng Qatar, Sultan ng Oman at Prime Minister ng Iraq. Ang buod ng tawag na nakuha ko sa pamamagitan ng intelligence agency ay nakakagulat. Ang Pilipinas ay naghabi na pala ng matibay na lambat ng defense cooperation sa mga leader sa gitnang silangan sa loob ng maraming taon. Maging ang aming mga analyst ay doon pa lamang napagtanto ang lalim ng diplomatikong network na ito. Ang Saudi Arabia ay bumili na pala ng 12 dosenang battery ng susunod na henerasyong surface-to-air missile na Cheonggung mula sa Pilipinas. Ang United Arab Emirates ay nai-deploy na ang Philippine-made Cheonggung sa aktwal na operasyon at ang Iraq ay pumirma na ng kontrata para sa malakihang pag-import ng K2 tanks at K9 self-propelled howitzers. Ang Egypt ay isa sa pinakamalaking importer ng Philippine K9 self-propelled howitzers at ang Oman at Kuwait ay kasalukuyan ding nakikipagnegosasyon sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay naging susi ng partner na responsable sa modernization ng military sa buong gitnang silangan. Nang makita ko ang laki ng network na ito,
Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng kilabot sa aking likod, ngunit ako ay nanatiling nagdududa. Naniniwala ako na kahit gaano pa karami ang defense export, hindi nito direktang makokontrol ang mga Houthi. Sila ay mga armadong grupo na sinusuportahan ng Iran. Tiniyak ko na ang salita ng Saudi o UAE ay walang epekto sa mga Houthi. Sa pulong sa Pentagon, binatikos ko ang diplomatikong hakbang ng Pilipinas bilang isang bluff. Isang admiral ang sumang-ayon sa aking analysis at idinagdag na hindi alam ng Pangulo ng Pilipinas ang realidad ng politika sa gitnang silangan. Subalit, may bahagi pala kaming hindi napagtanto. Nang maglaon, nakakuha kami ng report na ang Pangulo ng Pilipinas ay gumawa ng napaka-espesipiko at lihim na request sa Hari ng Saudi Arabia sa kanilang tawag. Ito ay ang request na maghatid ng malakas na mensahe sa pamunuan ng Iran sa pamamagitan ng informal na diplomatic channel. Ang susi ng mensahe ay simple. Kung sasalakayin ang mga barko ng Pilipinas, yayanig ang defense supply chain sa buong gitnang silangan. Agad na tinanggap ng Saudi ang alok na ito. Ang mas nakakagulat pa ay ang pagkilos ng United Arab Emirates at Iraq. Ang royal family ng UAE ay naghatid ng katulad na mensahe sa pamamagitan ng kanilang hawak na internal channel sa Iran. Ang gobyerno ng Iraq na Shiite ay ginamit ang kanilang direktang linya sa Tehran para maghatid ng parehong mensahe. Ang Qatar ay ginamit ang kanilang pinapanatiling pro-Iran diplomatic network. Ang lahat ng kilos na ito ay naganap sa loob lamang ng 18 oras bago pa man makalapit ang oil tanker at BRP Sejong the Great sa dagat na Pula. Doon pa lamang namin napagtanto ang kahulugan ng diplomatikong koro na ito. Nang tawagin ako ng National Security Advisor ng White House kinabukasan ng umaga, ang atmosfera sa Situation Room ay iba na kaysa dati. Ang mga mukha ng mga analyst na dati ay kumukutya sa Pilipinas ay naging seryoso na. Ang Deputy National Security Advisor ay nag-abot sa akin ng isang dokumento. Ito ay impormasyon na ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Iraq, Qatar, Oman at Egypt ay naghahanda na ng isang bagong joint statement para palawakin ang defense industry cooperation sa Pilipinas. Nabato ako pagkabasa ko sa dokumento. Hindi lamang ito isang ordinaryong defense trade agreement. Ito ay hakbang kung saan formal nang itinuturing ng mga pangunahing bansa sa gitnang silangan ang Pilipinas bilang kanilang security supplier. Ito ay isang pagbabago sa geopolitical landscape ng defense market sa gitnang silangan na ilang dekadang monopolya ng Amerika. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, ay napagtanto ko ang katotohanan na ang Pilipinas ay hindi gumagalaw para lamang magpadala ng isang barko. Ginamit ng Pilipinas ang buong sitwasyong ito bilang entablado para formal na ilagay ang sarili sa bagong katayuan sa gitnang silangan. Gayunpaman, ako ay nanatiling nagdududa sa huling resulta dahil ang mga Houthi ay grupo na hindi man lang ganap na makontrol ng Iran. Tiyak na walang saysay ang lahat ng diplomatikong pagsisikap kung hindi nila palalagpasin ang mga barko ng Pilipinas at magpapaputok agad ng missile. Hindi ako naniwala na kahit gaano pa kagaling na Aegis ship ang BRP Sejong the Great, maililigtas nito ng perpekto ang oil tanker sa gitna ng pagpapaulan ng bala ng mga Houthi. Inasahan ko na ang dambuhalang katawan nito ang siyang unang magiging target. Ang oil tanker ng Pilipinas at ang BRP Sejong the Great ay tumatawid sa Indian Ocean at sumusulong sa nakatakdang bilis. Sa malaking screen ng Pentagon Situation Room, ang kasalukuyang lokasyon ng dalawang barko ay ipinapakita ng real-time. Ang oil tanker ng Pilipinas ang nasa unahan at ang BRP Sejong the Great ay sumusunod sa likuran sa distansyang nakatakda. Sa bow ng BRP Sejong the Great, isang dambuhalang bandila ng Pilipinas ang iwinawagayway. Habang pinapanood ang eksenang iyon sa satellite camera, lahat sa meeting room ay pansamantalang nanahimik. At sa huli, ang BRP Sejong the Great ay lumapit sa punto na 100 nautical miles sa timog ng Bab el-Mandeb Strait. Sa sandaling iyon, ang aming radar monitoring system ay nakasagap ng Houthi missile launch radar signals na sabay-sabay na gumana mula sa baybayin ng Yemen. Hindi bababa sa 12 missile launcher ang sabay-sabay na gumagana. Ang mga admiral sa Pentagon meeting room ay nagpigil ng hininga at nakatingin sa screen. Pagkalipas ng ilang minuto, ang oil tanker ng Pilipinas at ang BRP Sejong the Great ay papasok na sa pinakamapanganib na 100 nautical mile zone sa mundo.
Habang pinapanood ang eksenang iyon sa Pentagon Situation Room, naramdaman ko ang malakas na tibok ng aking dibdib. Ang oil tanker ng Pilipinas ay nasa unahan at ang BRP Sejong the Great ay nag-escort sa tanker sa distansyang humigit kumulang 3 nautical miles sa likuran. Ang distansyang ito ay ang pinakamainam na combat formation kung saan ang BRP Sejong the Great ay kayang mag-intercept ng anumang banta na lilipad patungo sa tanker sa paraang proactive. Kahit sa formation pa lang na ito, mahihinuha ko na ang pamunuan ng Philippine Navy ay hindi lamang mga amateur. Ang pinaka-sopistikadong Aegis Fleet Escort Formation na makikita sa mga textbook ay aktwal na inilalapat sa battlefield. Sa sandaling iyon, ang Aegis radar ng BRP Sejong the Great ay nagsimulang gumana ng buo. Ang Aegis Combat System ng Philippine Navy ay nakakuha ng paunang teknolohiya sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Lockheed Martin ng Amerika, ngunit ang mga defense company sa Pilipinas ang nag-upgrade nito sa antas na independent. Partikular, ang SPY-1D Phased Array Radar na nakakabit sa BRP Sejong the Great ay isang halimaw na kayang sabay-sabay na tumukoy at sumubaybay sa daan-daang aircraft, missile at surface ship sa loob ng radius na 1,000 kilometro. Maging ang aming mga naval analysts sa Pentagon ay hindi makuha ang eksaktong bilang ng pinakabagong performance ng radar na ito. Ang nakapagtataka sa akin habang pinapanood ang eksenang iyon ay ang antas ng armamento ng BRP Sejong the Great. Ang bilang ng vertical launch cells, VLS, na nakalagay sa harap at likod ng barko ay umabot sa 128. Ito ay numero na higit pa sa 96 cells ng Arleigh Burke-class destroyer ng US Navy. Sa mga launch cell na ito, nakahalo ang Standard Missile 2 at 6 Series Long-Range Interceptor Missiles, ang Naval Short-Range Surface-to-Air Missile na binuo ng Pilipinas mismo, at ang Haesong Cruise Missile na may maximum range na 1,000 kilometro. Ang aming mga analyst na nakakita sa armamento na ito ay sabay-sabay na napabuntong hininga. Isang Naval Admiral na dating kasama ko sa Pentagon ang tahimik na bumulong sa akin. Ang tanong niya ay kung kailan pa nagkaroon ang Pilipinas ng kakayahang magtayo ng sarili nilang combat ship na ganito ang antas. Hindi ako makasagot sa tanong na iyon. Sa totoo lang, noong unang bahagi ng 2000s, isa ako sa mga sumalungat sa paglipat ng teknolohiya sa Pilipinas nang humingi sila ng Aegis introduction. Dahil sa pangamba na kung ibibigay ang Aegis sa isang bansang tulad ng Pilipinas, sa huli ay malilipat ang teknolohiya ng Amerika. Sa huli, hindi tinanggap ang aking pagsalungat at ipinakilala ng Pilipinas ang Aegis system. Noong panahong iyon, inakala ko na hanggang sa antas na kaya lang patakbuhin ng Pilipinas ang Aegis ang kanilang kakayahan. Ngunit ang BRP Sejong the Great na nakikita sa harap ko ngayon ay hindi ang Philippine Navy na kilala ko. Ang barkong ito ay resulta na lampas sa know-how ng Aegis ng Amerika na in-upgrade at kinumpleto ng Pilipinas ng mag-isa. Nagsimula akong magsisi nang matindi sa mga panahong iyon na nagkamali ako sa pagtatasa. Ang BRP Sejong the Great ay hindi lamang barko na malakas ang armas. Ang antas ng pagsasanay ng mga crew ng Philippine Navy ay higit pa sa aking inaasahan. Nang suriin ang komunikasyon sa loob ng Philippine Navy na na-intercept ng Pentagon, lumabas na ang mga crew ay paulit-ulit na nagsanay sa 12-dosenang senaryo sa antas ng aktwal na training. Ang paggalaw na ipinakita ng BRP Sejong the Great habang tumatawid sa Gulf of Aden ay hindi antas ng pagsasanay sa panahon ng kapayapaan na aming inaasahan para sa Philippine Navy, kundi isang combat maneuver na kapantay ng pinakamahusay na fleet ng Amerika. Hindi ko mapigilang kilalanin ang katotohanan ito. Sa mismong sandaling iyon, sinimulang i-retract ng BRP Sejong the Great ang 12 missile launch radar signals ng mga Houthi ng sabay-sabay. Ang Combat Information Center ng Philippine Navy ay tumpak na itinakda ang coordinate ng posisyon ng bawat launcher sa antas ng 1 metro. Kasabay nito, ang Ship-to-Surface Cruise Missile na Haesong ng BRP Sejong the Great ay pumasok na sa status ng paghahanda para sa paglulunsad. Ang babalang signal na ipinadala ng Philippine Navy ay malinaw na malinaw. Ito ay isang silent threat na dahil nakuha na nila ang inyong mga coordinate, sa sandaling pindutin ninyo ang launch button, ang inyong mga posisyon ay mabubura rin sa mapa. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon ng real-time sa screen ng Pentagon, nakaramdam ako ng kilabot. Hindi ako makapaniwala na nakuha ng Philippine Navy ang lahat ng coordinate ng missile launcher ng mga Houthi sa loob lamang ng 2 minuto.
Maging ang aming US Navy ay hindi nakapag-fix ng posisyon ng launcher ng kalaban ng kasing bilis nito sa nakalipas na ilang buwan ng paghaharap sa mga Houthi. Kusang lumabas sa aking bibig ang tanong kung sino ang commander ng BRP Sejong the Great. Sumagot ang Philippine Desk Officer ng Pentagon na siya ay isa sa mga nangungunang Aegis expert sa Philippine Navy. Ang atmosfera sa Pentagon meeting room ay tuluyan ng nagbago. Lahat ng mga opisyal na kumukutya sa Pilipinas, kasama ako, ay nanahimik na lahat. Ang National Security Advisor na kagyat na dumalo mula sa White House ay bumulong na ang eksenang ito ay isang makasaysayang sandali. Isang admiral ng US Navy ang hayagang nagbigay ng pagtatasa na ang Philippine BRP Sejong the Great ay kapantay o higit pa sa pinakabagong Arleigh Burke-class destroyer ng US Navy. Hindi ko na maitatanggi ang pagtatasa na iyon. Ang BRP Sejong the Great ay hindi lamang lumitaw sa dagat na pula. Ang barkong ito ay simbolo na muling nagsusulat ng ranking ng mga maritime power sa buong mundo. Intuitive kong naramdaman ang katotohanan iyon. Gaya ng pagbabago ng naval order sa mundo noong unang lumitaw ang dreadnought battleship ng British Empire, ang BRP Sejong the Great na lumitaw sa dagat na pula ngayon ay ang mitsa ng bagong maritime order. Naramdaman ko hanggang sa buto ko sa gabing iyon na ang pakiramdam na ito ay hindi pagmamalabis. Hindi tumigil ang Philippine Navy sa pag-lock lamang ng radar. Ang BRP Sejong the Great ay nag-broadcast ng warning sa open frequency sa wikang Ingles at Arabic ng sabay. Ang mensahe ay ang anumang uri ng agresibong kilos laban sa mga merchant ship ng Pilipinas ay ituturing na kagyat na paggamit ng self-defense. Ang broadcast na ito ay lumabas sa open frequency na kayang mapakinggan ng lahat ng mga barkong pandigma at monitoring station malapit sa dagat na pula. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng hukbong pandagat ng mundo na ang Pilipinas ay direktang nagbabala sa mga warring faction sa gitnang silangan gamit ang open frequency. Nang lumabas ang warning broadcast na ito, ang Pentagon Situation Room ay pumasok sa malaking kaguluhan. Umapaw ang mga emergency inquiry mula sa 5th Fleet Headquarters ng Amerika. Request ito para alamin kung magsasagawa ba ng preemptive strike ang Philippine Navy ayon sa kanilang sariling rules of engagement. Ang aming Philippine Desk Officer sa Pentagon ay hindi makapagbigay ng kagyat na sagot dahil walang sino man ang nakakaalam ng tumpak kung kailan pa naging antas ang Philippine Navy na kayang gumamit ng ganitong independent rules of engagement. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang lahat ng database na naipon ng Pentagon tungkol sa Philippine Navy ay mga relic na ng nakaraan. Ang Philippine Navy na kilala namin ay wala na. Ang aming database ay puno ng mga materyales na nag-uuri sa Philippine Navy bilang auxiliary force lamang ng US Allied Fleet. Gayunman, ang tanawing nagaganap sa dagat na pula ngayon ay ginagawang walang saysay ang lahat ng klasipikasyong iyon. Ang Philippine Navy ay independyenteng nagtatakda ng rules of engagement, independyenteng naglalabas ng babala, independyenteng nag-adjust ng coordinate ng kalaban. Ito ay senaryo na hindi man lang seryosong naisip ng Pentagon sa nakalipas na 20 taon. Sa sandaling iyon, tapat kong inamin sa staff ng White House na nasa tabi ko na inaamin ko ang katotohanang mali ang aking pagtingin sa Pilipinas sa nakalipas na 30 taon. Tiningnan ako ng staff na iyon ng may gulat. Dahil sa formal na setting, ang isang hardline analyst na tulad ko na nagbabawi ng nakaraang pagtatasa ay walang presidente. Ngunit hindi ko mapigilang ilabas ang mga salitang iyon. Ang BRP Sejong the Great sa harap ko ay pinapahiya ang lahat ng aking kayabangan. At ngayon, paparating na ang mapagpasyang sandali. Habang ang BRP Sejong the Great ay nag-escort sa oil tanker sa unahan at papasok na sa pinakamakipot na bahagi ng Bab el-Mandeb Strait, ang daan ng buhay at kamatayan na may lapad na 26 kilometro lamang. Sa bahaging iyon, ang mga missile at drone ng mga Houthi ay maaaring sabay-sabay na mag-ulan anumang oras. Lahat ng nagtipon sa harap ng screen ng Pentagon ay nagpigil ng hininga. Ang sandali upang sukatin kung ang Pilipinas ay malakas lamang sa salita o kayang patunayan ang lakas na iyon sa aktwal ay nasa harap na natin. Bago pa man pumasok ang BRP Sejong the Great sa pinakamakipot na 26-kilometer section ng Bab el-Mandeb Strait, ang mga urgent wireless signals na na-intercept ng aming Pentagon ay biglang dumami. Sa situation room ng mga Houthi sa kabundukan ng Northern Yemen, may nagaganap na matinding debate kung sasalakayin o hindi ang mga barko ng Pilipinas. Ang mga hardliner ay iginiit na ayon sa kanilang prinsipyo sa lahat ng pag-atake sa merchant ship hanggang ngayon
dapat nilang ituring na target ang oil tanker ng Pilipinas nang walang exception. Gayunman ang mga moderate ay pinigilan ang mga hardliner at sinabing may nakamamatay na kabayaran kung gagalawin ang mga barko ng Pilipinas. Ayon sa nilalaman na na-intercept ng aming Pentagon, ang debate ay pambihirang naging matindi. Sa mismong sandaling iyon, ang pamunuan ng Quds Force ng Iranian Revolutionary Guard ay nagpatawag din ng emergency meeting. Ang Quds Force ang puwersa sa likod na sumusuporta sa mga Houthi, at ang kanilang pagtatasa ay ang mapagpasyang variable na nagtatakda sa kilos ng mga Houthi. Ayon sa aming intelligence network, ang commander ng Quds Force ay tumingin sa kanyang mga staff nang may seryosong mukha at bumigkas ng isang pangungusap. Ang babala ay, kung sasalakayin ang mga barko ng Pilipinas, tayo ay maihihiwalay sa buong gitnang silangan. Balitang ang kanyang boses ay nanginginig pa. Nang maglaon, nakuha ko ang buong dahilan kung bakit naging napakaingat ng Iran. Sa taong 2026, ang Pilipinas ay lumampas na sa katayuan ng isang simpleng armas exporting country sa gitnang silangan. Sa baraka ng United Arab Emirates, ang 8-4 na nuclear power plant na itinayo ng Pilipinas ay kasalukuyan ng gumagana, at sa Neom City ng Saudi Arabia, ang mga construction company mula sa Pilipinas ay nakakuha na ng dambuhalang infrastructure project. Ang mga medical device, semiconductor, telecommunication equipment at defense weapons mula sa Pilipinas ay malalim nang nakaugat sa buong Egypt, Jordan, Qatar at iba pa. Umabot na ito sa antas na kung mapuputol ang relasyon ng gitnang silangan sa Pilipinas, ang industriya mismo ay titigil. Ito ay bahagi na hindi masyadong napagtuunan ng pansin ng aming Pentagon sa loob ng mahabang panahon. Nakita lang namin ang Pilipinas bilang isang bansa na mahusay lamang sa semiconductors at sasakyan. Doon pa lamang namin napagtanto ng masakit na ang Pilipinas ay nakabuo ng comprehensive security package kung saan ang defense weapons ay konektado sa maritime security at ang construction at nuclear power ay nagsisilbing diplomatic cards. Ang Pilipinas ay hindi nagdo-dominate sa gitnang silangan sa pamamagitan ng military power, kundi ginawa nilang dependent ang gitnang silangan sa kanilang sarili sa pamamagitan ng ekonomiya, industriya at teknolohiya. Maaari kong ibuod sa isang pangungusap kung bakit naging napakaingat ng Quds Force Commander ng Iran ang simpleng formula na kung walang Pilipinas, titigil ang gitnang silangan. Dahil dito, ang pag-atake sa isang barko ng Pilipinas ay katulad ng self-harm na kusang puputol sa industrial artery ng buong gitnang silangan. Gaano man katapang ang mga Houthi, hindi nila maaaring sirain ang industriya at construction plan ng Iran na nag-i-sponsor sa kanila. Ipinapaliwanag ko ang konseptong ito sa harap ng screen ng Pentagon at bumuntong hininga ng malalim sa aking mga kasamahan. Ang network na hindi nagawa ng Amerika sa loob ng ilang dekada ay tahimik na nakumpleto ng Pilipinas sa loob lamang ng 20 taon. Sa sandaling iyon, ang emergency meeting ay ipinatawag din sa UN Security Council. Ang Pilipinas ay naglabas ng formal na pahayag sa pamamagitan ng kanilang embahador sa UN. Ang nilalaman ay ang anumang pag-atake sa mga barkong may bandilang Pilipino ay magiging target ng lehitimong exercise of self-defense ayon sa Article 5.1 ng UN Charter. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanan na ang aming bansa, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman at Qatar ay sabay-sabay na naglabas ng pahayag ng suporta sa statement na ito. Ang mga pangunahing bansa sa gitnang silangan ay kolektibong naggarantiya sa karapatan ng Pilipinas sa self-defense. Ang aming US mission to the UN ay hindi maitago ang pagkadismaya habang pinapanood ang eksenang ito. Sa nakalipas na mga dekada, hindi madali para sa mga bansa sa gitnang silangan na kumilos ng kolektibo para sa interes ng Amerika, ngunit ang pagkakita sa 8 bansa na gumalaw ng magkakasabay para sa Pilipinas ay isang tanawing wala pang presidente. Ang US Representative Office ay kagyat na nag-report sa Washington at ang White House ay naguluhan. Ang negotiating card para sa escort cost na nais ng Amerika ay tuluyang nawalan ng saysay. Ang Pilipinas ay nakakuha ng suporta ng gitnang silangan nang hindi humihingi ng tulong sa Amerika. Ang Tsina at Rusya ay kakaibang naging tahimik sa sitwasyong ito. Ang Tsina ay piniling mag-abstain sa botohan ng UN Security Council at ang Russia ay hindi rin nagpakita ng aktibong reaksyon.
Ito ay dahil ang dalawang bansang ito ay abala sa pag-compute kung paano makakaapekto sa kanilang interes ang sitwasyon sa mga barko ng Pilipinas. Partikular, ang Tsina ay nag-aalala na ang supply line ng langis mula sa gitnang silangan na nakuha nila ay maaaring maapektuhan ng sabay-sabay depende sa kilos ng mga Houthi. Ang isang analyst sa Pentagon ay nag-evaluate sa eksenang ito bilang ang Pilipinas ay halos napatahimik maging ang Tsina at Russia. Sa pagitan nito, ang BRP Sejong the Great ay pumasok na sa pinakamapanganib na bahagi ng Dagat na Pula. Itinaas ng Philippine Navy ang kanilang taktika sa susunod na antas. Ang BRP Sejong the Great ay lumipat mula sa likuran ng tanker patungo sa unahan at pumwesto na parang dambuhalang pananggalang sa harap ng tanker. Ito ay combat formation kung saan ang anumang missile na lilipad mula sa baybayin ng Yemen ay makukuha at ma-intercept muna ng radar ng BRP Sejong the Great. Ang radikal na paglipat ng Philippine Navy ay nagpapadala ng napakalinaw na mensahe sa mga Houthi. Ito ay deklarasyon ng giyera na kung nais nilang atakihin ang oil tanker, kailangan muna nilang palubugin ang BRP Sejong the Great. Ang 128 vertical launch cells ng BRP Sejong the Great ay nakabukas na lahat para sa ready-to-fire state at ang naval gun at CIWS, close-in weapon system, na goalkeeper sa gilid ng barko ay na-convert na sa automatic firing mode. Nang makuha ng reconnaissance drone ng mga Houthi ang eksenang ito, may report na dumating na ang atmosfera sa meeting room ng mga Houthi sa Sanaa ay biglang nabaligtad sa isang sandali. Maging ang mga hardliner ay napagtanto na ang determinasyon ng Philippine Fleet ay totoo. Hindi sila kalaban na nagbabluff lang. Sa mismong sandaling iyon, ang commander ng Iranian Quds Force ay direktang tumawag sa pamunuan ng mga Houthi. Ang susi ng tawag na na-intercept ng aming Pentagon ay isang pangungusap lamang. Ang pag-atake sa mga barko ng Pilipinas ay mahigpit na ipinagbabawal at ito ay utos ng kataas-taasang pamunuan ng Iran. Ang pamunuan ng mga Houthi ay saglit na nanahimik at sa huli ay nagpasiyang tanggapin ang utos na ito. Sa kabila ng galit ng mga hardliner, hindi nila maaaring suwayin ang kabayaran na kakaharapin ng buong organisasyon. Gayunman, wala pang sino man sa labas ang nakakaalam sa katotohanan ito. Ang sandali na dumaan ng BRP Sejong the Great sa pinakamakipot na bahagi ng Bab el-Mandeb Strait ay nanatiling oras ng tensyon kung saan buhay at kamatayan ang nakataya para sa mga external observer. Ang mga pangunahing news channel sa buong mundo ay nag-i-stream ng eksenang ito ng live sa pamamagitan ng satellite imagery. Sa screen ng CNN, BBC, Le Monde at Al Jazeera, ang dambuhalang silweta ng BRP Sejong the Great at ang oil tanker ng Pilipinas na dumadaan sa harap nito ay nakapaskil sa malaking headline. Milyon-milyong tao ang nagpigil ng hininga habang pinapanood ang eksenang ito. At sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang signal ang nasagap ng aming Pentagon Interception System. Ang missile launch radar signals ng mga Houthi ay nagsimulang mamatay ng sabay-sabay. Sa 12 launchers, ang una ay namatay, sumunod ang pangalawa, pangatlo at isa-isang na-deactivate. Sa loob lamang ng 3 minuto, ang lahat ng 12 launchers ay napatahimik. Ang isa sa aming analyst ay biglang tumayo mula sa kanyang upuan at sumigaw. Iyon ay sigaw na nagsasabing, signal iyon na kinansela ng mga Houthi ang lahat ng plano sa pagpapakawala ng missile. Ang hangin sa meeting room ay pansamantalang pumasok sa katahimikan. Ang pangyayaring hindi pa nagaganap kung saan ang mga Houthi na nagpula sa Dagat na Pula sa loob ng ilang taon ay kusang nag-disarm nang hindi man lang nakapagpaputok ng isang missile sa harap ng Philippine Fleet. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, nakaranas ako ng pinakamalaking shock sa aking 30 taong karera sa Pentagon. Ang bagay na hindi nagawa ng Amerika, ng European Union, at maging ng Russia ay nagawa ng Pilipinas gamit lamang ang isang Aegis ship at tahimik na diplomasya. Doon, sa mismong sandaling iyon, naramdaman ko sa aking buong katawan na ang order ng mundo na kilala ko ay gumuguho. Gayunman, ang kamanghamanghang twist na ito ay hindi pa natatapos. Mayroon pa ring nalalabi na paglalakbay hanggang sa tuluyang makatawid ang oil tanker ng Pilipinas at BRP Sejong the Great sa pinakamapanganib na bahagi ng Kipot. At may isa pang puwersa na hindi namin inasahan na nanonood sa eksenang ito. Ang puwersang iyon ay magsisimula ng hakbang na lalong magpapatibay sa legitimacy ng Philippine Fleet sa buong mundo sa paraang hindi man lang namin inasahan.
Naramdaman ko sa gabing iyon na ang premonisyon na ang hinaharap ng aking buhay ay tuluyang magbabago. Ang BRP Sejong the Great at ang oil tanker ng Pilipinas ay tumawid sa Bab el Mandeb Strait nang walang anumang aksidente. Nang pumasok sa bahagi ng dagat na pula na papunta sa Hilaga, isa pang nakakamanghang bagay ang nagsimulang mangyari. Ang mga 10-10 dayuhang merchant ship na naghihintay na parang nagpapalutang-lutang sa paligid ng dagat na pula ay sabay-sabay na nagsimulang sumunod sa likuran ng Philippine Fleet. Ang mga oil tanker ng Japan, cargo ship ng India, container ship ng Italia at maging ang dambuhalang merchant ship na may bandilang Netherlands ay natural na bumuo ng hanay sa 5 nautical miles sa likuran ng BRP Sejong the Great. Sa aming Pentagon Situation Room, may bumulong habang pinapanood ang tanawing ito na ang Philippine BRP Sejong the Great ay naging de facto Global Escort Headquarters. Ang sukat ng impormal na convoy na ito ay unti-unting lumalaki habang tumatagal ang oras. Ang mga karagdagang merchant ship na naghihintay sa Gulf of Aden ay tumakbo ng full speed para sumunod sa BRP Sejong the Great. Sa huli, sa likuran ng BRP Sejong the Great, may tanawing bumuka kung saan higit 40 merchant ships mula sa buong mundo ang nakasunod. Sa kasaysayan ng dagat na pula, wala pang presidente kung saan ang mga multinational merchant ship ay ganap na nagtiwala sa kanilang buhay sa isang barkong pandigma ng banyagang bansa. Ang Philippine Navy ay natural na nagsasagawa ng escort na hindi nagawa ng US Fifth Fleet o ng Operation Aspides ng European Union. Ang Japan Maritime Self-Defense Force na nakapanood sa eksenang ito ay kagyat na nagsumite ng emergency report sa kanilang gobyerno. May nakalagay raw na nakagigimbal na pagtatasa sa internal document ng Ministry of Defense ng Japan. Ito ay isang malamig na pagsusuri na ang pangunahing papel sa maritime security sa Asia na pinanghawakan ng Japan Maritime Self-Defense Force sa nakalipas na 20 taon ay lumilipat na sa Philippine Navy. Pagkatapos kong marinig ang pagtatasa na ito mula sa isang dating kakilala sa Tokyo, napabuntong hininga ako ng malalim. Dahil kahit hindi man Amerika, ang Japan mismo ang formal na umamin sa pagkawala ng inisyatiba sa maritime order sa Asia. Ang balitang ito ay kagyat ding ipinarating sa pamunuan ng hukbong pandagat ng Germany, France at Britanya. Sa internal meeting ng Ministry of Defense ng Britanya, may balitang lumabas na isang emergency task ang itinatag upang i-re-evaluate ang Aegis Operation Capability ng Philippine Navy. Ang French Navy ay formal na inamin ang sitwasyon kung saan umatras ang kanilang fleet sa dagat na pula at ang French daily newspaper na Le Monde ay pinuri ang tagumpay ng Pilipinas na kabaligtaran nito. Maging ang German Federal Armed Forces ay nagmamadaling muling suriin ang mga paraan ng pakikipagtulungan sa defense technology ng Pilipinas. Nasaksihan ko ang lahat ng kilos na ito na nagaganap ng real-time sa harap ng aking mga mata. Sa gitna nito, ang oil tanker ng Pilipinas ay sa wakas nakadaong na sa Yanbu Port sa Saudi Arabia. Ang hari ng Saudi Arabia ay naglabas ng pambihirang formal na pahayag at idineklara sa buong mundo ang malalim na pagkakaibigan sa Pilipinas. Ang loading facility ng Yanbu Port ay nagbigay ng priority docking rights sa oil tanker ng Pilipinas at ang Aramco, ang state-owned oil company ng Saudi Arabia, ay tumugon sa request ng Pilipinas at kagyat na nagsupply ng pinakamataas na kalidad ng langis. Ang 200,000 tonelada ng langis ay ganap na nakarga sa loob lamang ng 46 oras. Ang panig ng Saudi ay nag-adjust pa ng flexible sa settlement ng payment para sa langis na ito na isinasaalang-alang ang convenience ng panig ng Pilipinas. Pagkatapos maikarga ang langis, ang BRP Sejong the Great at ang oil tanker ng Pilipinas ay muling bumalik sa ruta pauwi. Sa pagkakataong ito, ang bilang ng mga merchant ship na sumasama sa pag-uwi ay lalong dumami. Maging ang mga barkong may bandilang Germany, Denmark at Singapore ay pumila na sa likuran ng BRP Sejong the Great. Ang Philippine Navy ay tahimik na pinangunahan ang dambuhalang convoy na ito. Ang pagbalik na ruta mula dagat na pula hanggang Bab el Mandeb Strait ay naging mas stable kaysa noong pagpunta. Ang mga Houthi ay hindi man lang nagpaputok ng isang missile sa ikalawang pagdaan na ito. Maging ang mga piratang puwersa sa katubigan ng Somalia ay itinigil ang kanilang kilos. Sa aming Pentagon Interception System, may nasagap na pag-uusap sa pagitan ng mga pinuno ng pirata sa Somalia at ang nilalaman ay simple, kung sasalakayin ang Philippine Fleet, mapapatay tayong lahat.
Ito ang sandali kung saan ang isang destroyer mula sa maliit na bansa sa Timog Silangang Asya ay nagpabago sa maritime security order sa buong dagat na Pula at Gulf of Aden. Habang pinapanood ko ang tanawing iyon, hindi ako makapagsalita. Ang White House, na nanood sa buong prosesong ito, ay kagyat na nagpadala ng congratulatory message sa Pangulo ng Pilipinas. Ang Presidente ng Amerika ay pambihirang direktang tumawag sa Pangulo ng Pilipinas at formal na kinilala ang papel ng Pilipinas bilang susi na partner sa maritime security sa dagat na Pula. Kami sa Pentagon ay kailangang maghanda ng emergency plan para palawakin ng malakihan ang joint training sa Philippine Navy. Ang commander ng 5th Fleet ay nagpadala ng magalang na letter of appreciation sa Philippine Navy at ang pangalan ng commander ng BRP Sejong the Great ay naitala bilang bayani sa internal report ng US Navy. Habang binabasa ko ang report na iyon, naisip ko ang mga dokumento sa Pentagon kung saan kinutya ko noon ang Philippine Navy. Nagtungo ako sa Washington headquarters para mismong sunugin ang mga lumang dokumentong iyon. Ang aking mga evaluation report tungkol sa Pilipinas na isinulat ko ang mga memo na nagsasabing ang Philippine Navy ay antas Coastal Guard lamang, ang prediction report na may lagda ko na nagsasabing ang Pilipinas ay walang magagawa kundi kumapit sa Amerika, isa-isa ko itong inilabas at sinunog. Wala nang sandali sa aking buhay na mas nakakahiya kaysa roon. Napagtanto ko ng masakit kung gaano kapangahas ang pagkakamali ng aking analysis na naipon ko habang nagpapanggap na eksperto sa buong buhay ko. Subalit, hindi ako makakausad kung hindi ko matitiis ang kahihiyang ito. Ang mga pangunahing media sa mundo ay tinukoy ang krisis na ito bilang isang makasaysayang turning point. Ang Wall Street Journal ay naglabas ng feature article sa harapang pahina na nagtuturo sa Pilipinas bilang bagong haligi ng global maritime security. Ang Financial Times ay nag-evaluate na ang isang barkong BRP Sejong the Great ay yumanig sa buong political landscape ng gitnang silangan. Ang Le Monde ay naglathala ng editorial na ang bagong panahon ng 21st Century Maritime Order ay binuksan na ng Pilipinas. Ang Al Jazeera ay naglabas din ng editorial na ang buong gitnang silangan ay dapat magpasalamat sa desisyon ng Pangulo ng Pilipinas. Ang lahat ng media na ito ay mga lugar na sa nakalipas na mga taon ay itinuring lamang ang Pilipinas bilang isang middle power country sa Asia. Ang reaksyon din ng Wall Street ay dramatikong nagbago. Ang mga short-selling force laban sa mga kumpanya sa Pilipinas ay sabay-sabay na nag-liquidate. Ang mga global asset management company tulad ng BlackRock at Vanguard ay nagsimulang magdagdag ng kagyat sa kanilang bigat sa stock market ng Pilipinas. Ang stock price ng mga shipyard sa Pilipinas tulad ng Hyundai Heavy Industries, Hanwha Ocean at Samsung Heavy Industries ay tumalon sa upper limit sa loob lamang ng isang araw. Ang stock price ng tatlong defense company sa Pilipinas na LIG Next One, Hanwha Aerospace at Hyundai Rotem ay patuloy ding nagtatala ng record high araw-araw. Ang mga investor sa buong mundo ay nagsimulang i-re-evaluate ang Pilipinas bilang sentro ng hinaharap na maritime hegemony. Ang tugon ng Pangulo ng Pilipinas ay kahanga-hanga rin. Sa gitna ng pag-ulan ng mga papuri mula sa buong mundo, hindi siya kailanman naging mapagmataas. Sa halip, sa kanyang address sa bansa, inuna niyang kilalanin ang dedikasyon ng mga sundalo ng Philippine Navy, ang kooperasyon ng Royal Family ng Saudi sa Yanbu Port, at ang pagpupuyat ng mga di kilalang opisyal ng Department of Transportation. Ito ay isang mapagpakumbabang mensahe na ang Pilipinas ay hindi kumilos para magpakitang gilas sa krisis na ito, kundi para protektahan ang buhay ng mga mamamayan. Habang pinakikinggan ko ang address na iyon, naramdaman ko ang paghaplos sa aking puso. Kasabay nito, ang gobyerno ng Pilipinas ay pumasok na rin sa diplomatikong hakbang para ibahagi ang krisis na ito sa mga international organization. Nagsumite sila ng proposal para sa safe escort ng merchant ships sa dagat na Pula na pinamumunuan ng Pilipinas sa International Maritime Organization. Ang proposal na ito ay naglalaman ng voluntaryong pangako na ang Philippine Navy ang mamumuno sa escort mission sa international waters sa loob ng isang takdang panahon. Ito ay makasaysayang paglipat kung saan ang Global Maritime Security Initiative na pinangalagaan ng Amerika sa loob ng ilang dekada ay naging multilateral sa katotohanan. Hindi namin matanggihan ang proposal na ito sa Pentagon. Sa ganitong paraan, ang Pilipinas ay ganap na nakatawid sa dagat na Pula nang walang kahit isang putok ng baril at binago ang takbo ng maritime order sa buong mundo gamit ang isang fleet
Ito ay bagay na hindi nagawa ng Amerika, ng Britanya, ng Pransya, ng European Union at maging ng Tsina kailanman. Ito ay himala na nakamit lamang sa pamamagitan ng strategic deterrence at pagiging sopistikado ng diplomasya nang hindi gumagamit ng pulbura at walang kahit isang patak ng dugo. Sa sandaling iyon, alam ko na, ang kaganapang ito ay hindi lamang natatapos bilang isang tagumpay, kundi isang turning point na maiukit sa textbook ng maritime security sa susunod na ilang dekada at hindi ko mapigilang itanong sa aking sarili. Ano nga ba ang karera ko bilang analyst na naipon ko sa nakalipas na 30 taon? Habang pinapanood ko ang bansang Pilipinas sa loob ng ilang dekada, ni minsan ay hindi ko nakita ng tama ang kanilang potensyal. Ang aking prejudice, ang aking kayabangan, ang aking pride ang siyang tumatakip sa akin. Ang realization na ito ang tuluyang nagpabago sa direksyon ng aking buhay. Napagtanto ko na ngayon na ang oras na para pag-aralan ang Pilipinas ng seryoso. Ang oil tanker ng Pilipinas ay sa wakas nakarating na sa dagat sa harap ng Ulsan Port. Ang imahe ng tanker na nag-uwi habang iwinawagayway ang dambuhalang bandila ng Pilipinas sa ibabaw ng alon ng high tide ay nagbigay ng matinding emosyon sa lahat ng mamamayang Pilipino. Libo-libong mamamayan ang nagtipon sa daungan para sumalubong at ang broadcasting camera ay nag-stream ng eksenang ito ng live sa buong mundo. Ang BRP Sejong the Great ay tahimik na tumungo sa Jinhae Base, ang kanilang home port, matapos i-escort ang ligtas na pagdaong ng oil tanker hanggang sa huli. Habang pinapanood ang tanawing iyon sa screen ng Pentagon, pinilit kong itago ang aking matang namumugto. Kinabukasan, binisita ng Pangulo ng Pilipinas ang Jinhae Base at nagawad ng Military Merit Medal sa lahat ng crew ng BRP Sejong the Great. Sa medal awarding ceremony, isa-isang tinawag ng Pangulo ang mga pangalan ng bawat crew. Ang bawat crew ay nakatayo sa harap ng Pangulo nang kumikislap ang mata at ang kanilang pamilya ay napaluha sa mga upuan. Ang commander ng BRP Sejong the Great ay nag-iwan ng maikling saloobin sa press conference sa araw na iyon na isa itong natural na misyon para protektahan ang kahit isang patak ng langis para sa ating mga mamamayan. Ang buong mundo media ay nagpaabot ng papuri sa mapagpakumbabang salitang iyon. Matapos ang krisis na ito, ang White House ng Amerika ay naglabas ng formal na pahayag na itataas nila ang Global Maritime Security Partnership sa Pilipinas sa susunod na antas. Sa partikular, kasama rito ang hakbang para palawakin ng malakihan ang Joint Operation Authority sa pagitan ng Indo-Pacific Command at Philippine Navy. Gayun din, ang Amerika ay gumawa ng pambihirang desisyon na bigyan ang Pilipinas ng susi na chairmanship status sa International Consultative Body para sa Maritime Security sa Dagat na Pula at Gulf of Aden. Alam ko kung anong debate ang dinaanan ng desisyong ito sa National Security Council ng White House bago ito naipasa. May mga boses din sa loob ng Pentagon na nag-aalinlangan sa pagtataas ng katayuan ng Pilipinas, ngunit sa huli, hindi nila matanggihan ang bigat ng realidad. Ang reaksyon ng mga bansa sa gitnang silangan ay mas mainit. Ang hari ng Saudi Arabia ay inanyayahan ng Pangulo ng Pilipinas bilang state guest at nagawad ng pinakamataas na medalya. Ang presidente ng United Arab Emirates ay nagpahayag ng komprehensibong security partnership sa Pilipinas at ang Egypt, Jordan, Kuwait, Qatar at Oman ay sunod-sunod na nag-anunsyo ng pagtataas ng espesyal na relasyon sa Pilipinas. Ang Prime Minister ng Iraq ay formal na pumirma ng Defense Cooperation Treaty sa Pilipinas. Ang tanawin kung saan ang diplomatic landscape ng buong gitnang silangan ay muling isinasaayos sa pangalan lamang ng Pilipinas ay nagaganap sa harap ng aking mga mata. Ang mas nakakagulat ay ang reaksyon ng Iran. Ang presidente ng Iran ay naglabas ng mensahe sa pamamagitan ng formal na pahayag na ang Pilipinas ay matagal ng kaibigan ng gitnang silangan. Ito ang pinaka-friendly na pahayag na inilabas ng Iran para sa isang alyadong bansa ng Amerika. Ang gobyerno ng Pilipinas ay tumugon at nagrepaso ng hakbang para ibalik ang ilang bahagi ng Humanitarian Education Channel sa Iran. Ito ay simbolikong kaganapan na ang Pilipinas ang nagsisimulang manguna sa kapayapaan sa buong gitnang silangan na hindi man lang inisip ng Amerika noon. Habang pinapanood ang pagbabagong ito, tinanggap ko ang katotohanan na ang Pilipinas ay isang bansang may natatanging diplomatikong asset na iba sa Amerika. Nagkaroon din ng malaking pagbabago sa akin ng personal. Matapos ang krisis,
naglabas ako ng mahabang artikulo sa New York Times sa ilalim ng aking sariling pangalan. Ang pamagat ay, "Ang 30 taon na nagkamali, ako tungkol sa Pilipinas." Sa artikulong iyon, tapat kong inamin kung gaano kapangahas ang lahat ng analysis at prejudice na naipon ko tungkol sa Pilipinas sa nakalipas na mga dekada. Inilantad ko ng paisa-isa kung gaano ka-underestimate ng mga nakaraang report na may lagdako ang Pilipinas. Pinuri ng mga mambabasa ang aking tapang at ang ilan ay pinagalitan ako na huli na ang aking pagsisisi. Mapagkumbaba kong tinanggap ang panunumbat na iyon. Ang aking artikulo ay nagdulot ng malaking ripple sa Pentagon at sa policy circle ng Washington. Ang ilang hardline na kasamahan ay pinilit akong manahimik, ngunit hindi ako bumigay. Sa halip, inanyayahan ako sa iba't ibang international forum para magbahagi ng kaso ng Pilipinas bilang research topic. Ang pamagat ng aking pagbabahagi ay palaging pareho, ang formula ng 21st century maritime hegemony na muling isinulat ng Pilipinas. Ang aking pagbabahagi ay umani ng mainit na reaksyon mula sa pamunuan ng hukbong pandagat ng bawat bansa. Ako ay nagpapadala na ngayon ng huling bahagi ng aking karera bilang isang scholar na malalim na nag-aaral sa maritime policy ng Pilipinas. Nagbukas ako ng espesyal na lecture sa Maritime Security ng Pilipinas sa Yale University at Georgetown University at kasama ang mga estudyante, masusi naming binungkal ang white paper ng Ministry of National Defense ng Pilipinas, Defense Export Data at Naval Training Materials. Ang natuklasan ko sa prosesong ito ay ang strategic depth ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi lamang basta nagbenta ng armas o nagtayo ng barko, kundi nagtayo ng kanilang posisyon sa pamamagitan ng masusing estratehiya sa loob ng mahigit 30 taon. Sa sentro ng estratehiyang iyon, laging naroon ang pragmatismo at tiwala. Ang US Navy namin ay tinanggap din ang puntong ito ng huli na. Sa US Naval War College, nagsimula na ang pananaliksik na nagsusuri ng detalyado sa operasyon ng Philippine Navy sa dagat na pula na nasa antas na hindi pa nakikita noon. Ang resulta ng pananaliksik ay nakakagulat. Ang combat maneuver, rules of engagement, command and control, antas ng pagsasanay ng mga crew, at ang koneksyon sa political diplomacy na ipinakita ng BRP Sejong the Great ay pawang mga modelong dapat matutunan ng US Navy. Napagpasyahan ng faculty ng Naval War College na isama ang kasong ito sa formal na textbook. Pambihirang kaso na ang Pilipinas ay makakaapekto sa doctrine ng US military. Ang pinakanakatatak sa aking alaala ay ang pangalang Sejong the Great. Nang malaman ko ang kahulugan ng pangalang ito sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng matinding emosyon. Ang Sejong the Great ay isang dakilang monarko noong ika-5 siglo na lumikha ng alpabetong Hanggeul, at natutunan ko sa isang Pilipinong scholar na ang kanyang mga nakamit ay nagmula sa malalim na pagmamahal sa kanyang mga mamamayan. Hindi nagkataon lamang na ipinangalan ito ng Philippine Navy sa kanilang makabagong destroyer. Ang pilosopiya na protektahan ang sariling mamamayan ay nakatunaw sa pangalan ng barkong iyon. Nang mapagtanto ko ang katotohanan ito, saglit akong hindi nakapagsalita. Nagsimula akong magturo ng wikang Filipino sa aking anak. Bagaman nagsimula ito na parang biro, ngayon ay seryoso na kaming nagpapatuloy sa pag-aaral araw-araw. Tiniyak ko na ang mundong gagalawan ng aking anak ay magiging ibang-iba sa US-centered order na ginagalawan ko noon. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang economic powerhouse, kundi bansa na magiging axis ng hinaharap na maritime order. Sa kagustuhang magkaroon ang aking anak ng kakayahang makipag-usap ng malaya sa mga leader ng Pilipinas, hinikayat ko siyang mag-aral ng wikang Filipino. Marami sa aking dating kasamahan sa Washington ang nakarating sa parehong konklusyon na tulad ko. Sila rin ay ganap na nagbago ng pagtingin sa Pilipinas, at ang ilan ay lubhang nagpataas ng dalas ng kanilang pagbisita sa Pilipinas. Ang Pentagon ay nagpalawak ng malakihan ng Joint Research Project kasama ang mga defense company sa Pilipinas, at ang White House ay ginawang regular ang opisyal na imbitasyon sa pagbisita ng Pangulo ng Pilipinas. Ang atensyon ng buong mundo ay nakatuon na ngayon sa Pilipinas. Ang bansang ito sa Asia na dating minamaliit, pinagtatawanan at itinuturing na lower grade ally ay nakatayo na ngayon ng marangal bilang isa sa sentro ng mundo, isang tanawing nakita ko pa habang ako ay nabubuhay. Hindi ko nahahamakin ang bansang Pilipinas.
Ang Pilipinas ay umakyat mula sa abo ng digmaan patungo sa pagiging top 10 economic powerhouse sa mundo sa loob lamang ng kalahating siglo at mula roon, sa loob ng 20 taon, ay naging bagong axis ng global maritime security. Ang bilis na ito ay walang presidente sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi ko pa rin maipaliwanag ng perpekto kung saan nanggagaling ang lakas ng bansang ito hanggang ngayon. Ngunit may isang bagay na masasabi ko ng malinaw. Ang Pilipinas ay bansa na hindi kailanman sumusuko sa kanilang mga mamamayan sa gitna ng anumang krisis. Ang ipinakita ng Pilipinas sa dagat na pula ay hindi lamang simpleng military achievement. Iyon ay ang determinasyon ng bansa na protektahan ang buhay ng kanilang mga mamamayan hanggang sa huli. Ang BRP Sejong the Great ay simbolo ng determinasyong iyon, at ang radikal na desisyon ng gobyerno ng Pilipinas ay ang pagkilos ng determinasyong iyon. Sa tingin ko, ito ang tunay na kadakilaan na dapat taglayin ng isang bansa sa ika-21 siglo. Pinatunayan ng Pilipinas na hindi ang dami ng missile, kundi ang determinasyon at pananagutan para sa kanilang mga mamamayan ang nagtatakda ng antas ng isang bansa. Ibaon ko ang aral na ito sa aking puso sa natitirang bahagi ng aking buhay. Mga kaibigan, ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon ay ang aking patotoo na nakabase sa aktwal na pangyayari na naganap sa dagat na pula noong 2026. Ito ay record ng himala na naging posible dahil sa pangalang Pilipinas, ang pangalang Sejong the Great, at ang hindi mabilang na mga di kilalang tao na ipinusta ang kanilang buhay para protektahan ang pangalang iyon. Sa pagkakataong ito, nais kong mag-abot ng malalim na paggalang sa mga mamamayang Pilipino. Ang inyong bansa ay tagapagtanggol na ngayon ng karagatan na tinitingala ng buong mundo. At ako, si Richard Macaulay, ay tahimik na yumuyukod sa harap ng pangalang Pilipinas